angels! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your love message for today. Tingnan natin ang mga mensahe para sa'yo ngayon. Kamusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. Para po ito sa kahit anong zodiac sign and general reading po. Okay, so unang mensahe, I ghosted you because it was getting too intense. I don't let people in my life easily because I have trust issues. So, ginosting ka, iniwanan ka ng taong to, bigla na lang hindi nagparamdam sa'yo. At ito yung time na akala mo masaya kayo. Akala mo siya na yung the one para sa'yo. Pero bigla na lang hindi na siya nagparamdam. At ang sabi dito, may trust issues siya eh. So, na-overwhelmed din kasi siya. Okay, pero tingnan natin ano nga bang nangyari. I didn't think he would walk away. Oh! So, tinake for granted ka niya kasi akala niya hindi mo siya iiwan. Akala niya gustong-gusto mo siya, kailangan mo siya. Akala niya sa kanya nakasalala yung happiness mo. So, umasa siya na andyan ka palagi, hindi mo siya iiwan. Kaya kanya niloko or actually ginosting ka talaga niya. Parang ewan ko, nasasakal ba siya sa relasyon ninyo? So, parang kulang sa communication to eh. Yan yung nakikita ko sa sitwasyon na to. Hindi nyo naunawaan ang isa't isa. Akala niya, parang umaasa ka talaga sa kanya. Kaya kanya iniwanan. Ayaw niyang problemahin itong connection ninyo. I didn't feel like I was on your level. Oh, okay. So, ito yung totoo. You're a boss. I'm very insecure. So, nai-insecure siya kasi strong din yung personality mo. Ibang level ka. Pwedeng na-overwhelm siya. Ma-pride din kasi itong person na to. Ayaw niyang ma-insecure at ayaw niyang yung feeling na parang siya pa yung magiging sunod-sunuran. Akala niya ganun ka na parang kukontrolin mo siya. So, ang totoo niyan, insecure lang talaga siya. At dahil nga sa mataas yung level mo kumpara sa kanya, na-overwhelm siya, na-intimidate siya. Pero binaliwala ka talaga nito kasi nga akala niya hindi mo siya iiwan. Kaya nabigla na lang din siya na iniwanan mo siya. Pwedeng ikaw yung nang ghosting. Okay, inunahan ka niya, ginosting ka niya. Pero sa dulo, ikaw din yung nang iwan sa kanya at natauhan siya na kaya mo pala siyang iwanan. Hindi pala sa kanya lang nakasalala yung happiness mo. Instead, kayang-kaya mo sarili mo and you are a boss at siya naman ay nai-insecure kasi natatauhan siya na masyadong mataas yung level mo kumpara sa kanya. Okay. Ano pa? I can't stop thinking about you. I'm seeing the synchronicities. It's driving me insane. So, hindi ka ngayon maalis sa isip niya at lagi ka niyang naaalala sa lahat ng mga ginagawa niya or nakakakita siya ng mga signs na connected sa'yo. And hindi siya mabakali eh. Hindi niya talaga maalis sa isip niya na iniwanan mo siya. You walk away. I dream about you constantly. I hate that I have to wake up because it's so beautiful in the 5D. So, napanaginipan ka niya at sa panaginip niya, nag-usap kayo, nagkita kayo at parang totoong-totoo talaga. So, nangangarap pa rin siya na magkabalikan kayo or magkakaroon ng pag-uusap. Okay. Karmic partner interference. Okay. So, napakaliwanag dito na meron siyang karmic partner na humahad lang. So, pag sinabi kasing karmic partner, may responsibilidad siya dun sa taong yon. Pwedeng ito yung third party. Sa totoo lang yung nakikita ko dito ay may relasyon sila talaga nitong karmic partner. Dahil nga may relasyon sila, syempre pipigilan siya nitong karmic na bumalik sa'yo. At talagang sinasadya talaga na hadlangan yung connection ninyo. Kaya nga sinabing interference.
Actually, nakikita ko yung karmic partner is nai-insecure din sa'yo. Kasi nga, ibang level ka kumpara sa kanila. Okay. I want a second chance. Not being with you is killing me. Okay, so ito yung pinakamensahe dito, guys. Straight to the point na lang tayo na ang gusto nyo talaga mangyari is magkaroon ng second chance. Kasi pag wala ka, nanghihina siya. Pero, pansinin mo, bakit siya manghihina pag wala ka? Kasi sa'yo siya humuhugot ng lakas. Yung nga lang ang problema dito, pag lumalakas siya, ikaw naman yung humihina. Alam mo kung bakit? Kasi para tong psychic vampire na kailangan niya yung energy mo, pero ikaw naman, ikaw yung nawawalan kasi nga, hindi naman siya seryoso talaga sa'yo. Ginagamit lang niya yung energy mo. So, mag-ingat ka sa taong to kasi manghihingi to ng second chance sa'yo. Nahihirapan siya pag wala ka. Lagi ka niya iniisip. You are so smart. You have me figured out. Okay. So, una sa lahat, akala kasi niya hindi mo siya magigets or hindi mo siya mabubuko sa mga kalokohan niya. Pero, natauhan siya na sobrang talino mo at alam na alam mo yung ugali niya, kung anong gagawin niya, anong iniisip niya. So, nabibigla siya ngayon na ang dami mo palang alam mo pala lahat. So, also, nagbukas yung intuition mo dahil dito sa taong to. This is a soulmate connection. Pero, hindi naman porket soulmate connection to ay ipipilit mo yung sitwasyon. Kasi may soulmate na toxic. Okay? May soulmate na makakabuti sa'yo. May soulmate naman din na hindi para sa'yo. Kasi nga, toxic nga. Pero natututo ka dito na hindi lahat pwede mong pagkatiwalaan. Dahil naranasan mo dito mismo sa sitwasyon na to na ito na nga, soulmate mo nga siya pero niloko ka lang niya. May other party dito at ginosting ka pa. At tinake for granted ka pa. You didn't put up with my shit. You crushed my big-ass ego, but that made me respect you even more. Alam mo, ang laki ng respeto niya sa'yo ngayon. Ibang-iba yung tingin niya sa'yo. Kinukumpara ka niya sa karmic partner niya kasi napakalayo ng level mo dun sa karmic. Yung karmic na yon ay, sorry ha, I'm hearing kasi na cheap. So, ewan ko kung bakit cheap. Baka cheap manamit or cheap yung ugali kasi parang ito yung kind of person na ipipilit yung sarili niya dun sa taong yon at talagang hinahadlangan niya yung connection ninyo. And gusto din niyang kontrolin itong person na to. So, ngayon naman, habang nagsastruggle siya dun sa karmic partner na yon, grabe naman yung pagsisisi niya kasi nga, hindi mo pinilit yung sarili mo sa kanya at nawala ka na. So, kaya siya ngayon nakakaramdam na parang tinamaan yung ego niya kasi nga iniwanan mo siya ng ganun-ganun lang. Kaya ngayon sobra yung respect niya sa'yo, sobra din yung panghihinayang at pagsisisi niya. Pwedeng ikaw pa lang yung naging tunay sa kanya or ikaw pa lang yung hindi nagtiis sa kanya. Or I mean, ikaw pa lang yung naiwan sa kanya. Kaya siya nabibigla dito na ganun ka pala, na crush mo yung ego ko. So, masakit yun para sa kanya. Pero, at the same time, alam din naman niya na kasalanan niya yon. Okay? Kasi siya yung egoistic dito. Siya din yung hindi ka nirespeto. So, ngayon siya natatauhan. Okay, eto. Napakaliwanag. Yes, I was cheating. So, kung hindi niya to inaamin, I mean, kung hindi niya sinasabi sa'yo to, pero obvious na nag-cheat nga siya sa'yo. Kasi kahit hindi niya aminin to, makikita mo pa rin naman sa mga action niya, sa mga sinasabi niya, kasi marami na siyang tinatago. So, napaka-obvious na talaga. Minsan lang kasi guys na aamin talaga yung isang tao na nag-cheat siya sa'yo. Minsan lang mangyayari yon, okay? Madalas, hindi niya aaminin, pero mapapansin mo na iba yung kilos niya at
may mga bagay na hindi niya kayang i-open up sa'yo. Kasi pag in-open up niya yon, di malalaman mo yung totoo. So, ganun yon. Pag in-open up niya lahat, eventually, mapag-uusapan ninyo kung niloloko ka ba niya, nag-cheat ba siya sa'yo. At kahit itanggi niya yon, pero napaka-obvious na. So, yun. Tingnan pa natin. Napaka-intense itong reading na ito ngayon. I'm learning how to love myself thanks to you. Okay, so dati hindi daw niya minahal yung sarili niya. Ikaw lang din kasi tumanggap sa kanya at nagmahal sa kanya ng totoo. Kaya ngayon, nare-realize niya na oo nga no, kung minahal mo siya, edi kailangan mahalin din niya yung sarili niya kasi kamahal-mahal pala siya. Okay. So, kaya siya napaka-egoistic kasi nga walang nagmahal sa kanya. Okay? Hindi din siya naniniwala na tunay yung pagmamahal na binigay mo sa kanya. Kasi nga, sa'yo nga lang niya naranasan yun eh. Pero dahil din naman sa'yo, kaya siya natututo na deserve din niya ng may magmamahal sa kanya. Yung nga lang, wala ka na, iniwanan mo na siya. Please unblock me. Oh my gosh. So, binlock mo siya ngayon, nagmamakaawa siya na i-unblock mo siya, or bigyan mo siya ng chance para makausap ka niya, para makumbinsi ka niya. Yeah, that's me calling you from an unknown number. Okay. Yeah, meron kang card dito na talagang manghihingi siya ng second chance. Kasi nangihina siya pag wala ka. I want a second chance. Not being with you is killing me. Grabe. So, ayan. Tingnan natin, ano pa bang mga kailangan mong malaman dito sa connection na to? Grabe naman to. Ang intense. So, let me know kung kanino po nagre-resonate to ha. General reading, yung iba talagang hindi magre-resonate. So, subukan niyo po yung mga ibang love message natin sa channel. Okay? Kung hindi po ito yung reading nyo. Pero kung ito naman yung reading nyo, let me know, i-comment nyo po dyan. The more po na nagko-comment tayo, the more din na nasasagap natin yung kwento ng buhay nyo sa ating mga love messages. Okay? Healing, releasing, purifying, cleansing. Okay? Someone is in the process of healing. May kailangang alisin sa sistema mo. Finality, farewells, leave behind, closure. Okay, may pagtalikod. Intuition, heart song, telepathy, inner knowing. Alam mo sa pag-alis mo sa buhay nitong taong to, saka naman ngayon siya natatauhan, nagbukas yung heart chakra. Okay? So, nababasa ninyo ang isip ng isa't isa. Ito na nga yung sinasabi kong soulmate connection. Yung iba sa inyo guys, ikaw mismo ito na tumalikod at sa pagtalikod mo, lumakas yung intuition mo, nabubuksan yung intuition mo. Nababasa mo yung feelings niya, yung isip niya. Okay, na-activate mo yung intuition mo. Shocking, turmoil, trouble, unexpected. Okay, nagulat ka. Possibilities, free-spirited, adventure, risk. Okay. Mukhang naliwanagan ka dito. Depth. Awareness, importance, value. Nabigla ka sa natuklasan mo tungkol dito sa person na to. Pero, kaya mo namang mag-adjust. May mga pagbabago nga lang na nangyari. Dahil dito sa realization mo na, ayun na nga, hindi to yung person na para sa'yo. So, nag-risk ka nung simula, pero eventually, yeah, kailangan mo ding tumalikod at ayusin ang sarili mo. So, very emotional, pero at the same time, nakikita ko strong ka. Okay. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life.
So, ito yung gusto niya mangyari. Bumalik siya sa buhay mo, attracted pa rin kasi siya sa'yo. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. The more kasi na minamahal mo yung sarili mo, the more naman itong taong ito ngayon gustong bumalik sa buhay mo. Gusto niya makontrol yung sitwasyon niya. I mean, yung sitwasyon na ito. Separation, time apart from your partner is on the horizon. Okay, ayan, separation. Hindi kayo nagkita, nag-usap, wala. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Okay. Meron ka din namang na-attract na love. Tingnan natin na. Flirt, extend your light-hearted energy to others. So, sinasabi dito na kung gugustuhin mo, may iba pang person na pwede mong maging karelasyon. Or yung iba sa inyo, meron na talagang bago. Let me know guys ha. Kasi nakikita ko dito, ayan oh, super sweet eh. Ayan, so sino tong meron na? Okay. Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Okay, one more. It's safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Okay, so meron dito close kayo sa family niyo, may nag-uusap-usap. Yeah, may healing connected sa family ninyo. Tingnan natin. Gusto kong tingnan kasi yung energy ng masculine and feminine. Okay, alisin ko muna yung mga ibang cards dito. Ayan. Okay. So, anong mga energies ang connected kay feminine? King of Pentacles. Sobrang focus sa stability, career, finances mo. What about si masculine? Okay. Ay, dami ah. Queen of Pentacles at ito yung nalaglag, Knight of Swords. So, si masculine, nakita ko, nakafocus sa sarili. Very practical din yung energy. May mga earth sign dito. Capricorn, Taurus, Virgo. Meron ding air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Although this can be any sign. Knight of Wands. Sabi dito, eventually, magre-reach out din siya sa'yo. Pero, gusto niyang i-test yung waters. Ibig sabihin, titingnan muna niya kung gusto mo rin ba to or kung ayaw mo. Kasi natatakot din siya mag-risk ng ganun-ganun lang. So, gusto niya siguraduhin na magiging successful siya kung magre-reach out siya sa'yo. Kasi ikaw, mukhang nakafocus ka sa kaperahan mo eh. Okay, tingnan natin ha. Knight of Cups. Alam mo, may nakita kong codependent connection dito. Sabi dito, kailangan mo siya. At meron dito guys, obsession. So, siguro yun yung ayaw niya dito. So, hindi naman sila magre-resonate nito, pero lumabas lang kasi dito with the Knight of Cups na parang naghahanap ka ng someone na magiging long-term partner mo or relationship. So, codependency yung nakikita ko eh. Okay. Queen of Cups. Sabi naman dito, mahal ka niya. Okay, kahit nakikita niya sa'yo na parang napaka-needy mo. So, siguro mas younger ka dito sa kanya. Kasi yung energy mo dito, parang cute na sweet, ganon. Samantala, itong si masculine, mas meron siyang emotional maturity. Very connected siya sa mga emosyon niya. Nakikita ko din dito, marami siyang promises sa'yo. At siguro yung mali mo lang dito, kung kanino man ito nagre-resonate. Kasi umasa ka din naman kasi sa mga pangako niya. So, dapat kasi, hayaan mo siyang mangako, pero ikaw focus ka lang dapat sa sarili mo. Kasi, akala mo kasi, siya yung magsisave sa'yo. Or siya yung, kung ano yung hinahanap mo, nasa kanya. Akala mo. 'Di ba? Pero tingnan natin ano ba talagang nararamdaman niya? Queen of Swords. So, ito na nga may energy dito na pabago-bago. Una sa lahat,
kung mahal ka ba niya, sabi dito yes. Yes. Kasi si Queen of Cups, nagmamahal yan. Mahal ka, oo. Pero, ayun na nga, pabago-bago ng isip. Nakakaloka siya. Okay. At isang malaking dahilan kung bakit siya pabago-bago ng isip is dahil nga merong third party. So, bigla na lang to nanlamig sa'yo, kinut off ka niya, or ginosting ka niya. This is also someone na medyo mayabang. Okay? Yung pagkamayabang niya dito talagang nakakainis. Kasi feel niya talaga na feeling niya dito, gustong-gusto mo siya. Ayun, yan yung nakikita ko dito eh. Nakakaloka siya. Okay, alam mo, kinawawa ka niya. Nagtiis ka, naghintay. Emotional ka dito, sobra. Nakikita ko, nag-mature ka naman. Dahil din naman sa kanya. Mukhang na-inspire ka niya para magkaroon ng maturity, lalo na sa mga emosyon mo. Mas kinakaya mong balansehin yung mga emosyon mo dito. Pero at the same time, nagtitiis ka sa kung ano lang yung binibigay niya sa'yo. Kasi nga, may iba pa siyang ka-deal. Pwedeng alam mo na may iba pa siyang person or may karmic person. Or kung hindi mo man alam, pinaghihintay ka lang niya. Okay? Yan yung situation na nakita ko dito, guys. And then, Queen of Wands. Okay. One more. Queen of Wands and King of Swords. And the last one is King of Wands. So, nakikita ko sa'yo very charming ka. Kaya mong kaya naman mag-workout itong connection na to. Kaso lang, tahimik din kasi itong person na to. Hindi siya nagsasabi sa'yo kung ano talaga iniisip niya. Inobserbahan ka lang talaga niya. So, sabi ko nga kanina, testing the water. So, tinitest ka niya kung kaya mo ba yung ibibigay niya sa'yo, which is konti lang yung kaya niya ibigay sa'yo na panahon. Kasi may other person pa siyang kadil. So, kasi iniisip niya na kung kaya mo, edi pwedeng maging kayo. So, paano yan? Magiging kayo nga, pero hindi naman siya faithful sa'yo. So, si King of Wands kasi maparaan eh. So, sinasabi niya dito, gagawa siya ng paraan para sa'yo, para maging parte ka pa rin ng buhay niya kahit wala siya masyadong time. Nakakaloka siya. Ano pa mga gustong sabihin sa'yo nitong si masculine? So, ina-assume ko na feminine yung nanonood. Pero kung baliktad, guys, pwede nyo namang baliktarin. Okay? Thank you. Next. Possible, pwede, not sure. Strong, mahal pa rin kita. I like you, crush kita. Okay. Parang hindi siya sure, pero sa dulo, hindi ka niya matiis kasi nga mahal ka pa rin niya. Okay? Gusto ka pa rin niya. Nakakaloka siya. Meron dito, guys, na dinideny niya yung nararamdaman niya sa'yo, pero mafe-feel mo naman na gusto ka niya. Ex, third party, past. Ayan. So, meron dito, guys, na nakikipag-flirt siya. Okay, tatagalogin ko na. Nakikipaglandian siya sa third party niya. Ayan, nakakatawa. So, ex niya yon or yun yung third party sa inyo. Pabago-bago, doubt. Ito na nga, pabalik-balik siya. Pwede itong marami siyang gusto. Okay? Pwedeng hindi lang third party, merong fourth, fifth, etc. Pero tingnan natin ha. Kasi pabago-bago eh. And the reason kung bakit pabago-bago, kasi nga maraming options, maraming pagpipilian. Sacrifice, problems, burden. Okay. So, kailangan niya i-sacrifice yung relationship niyo kasi, yun nga, dahil nga sa karmic connection, kailangan niya kasi yung karmic na yun. Tutulong yun sa kanya, sa buhay niya. Please forgive me, sorry. Ayan, ang lungkot niya.
Kasi feeling niya dito, sinayang niya yung tao na gusto niya at mahal niya. Kasi may ibang person pa na makatulong sa kanya sa mga problems niya. Yes, yes, yes. Okay, ano naman tong yes? I miss you. Single. Nagsisisi, nagkamali. Okay. Ngayon guys, meron dito iniwanan yung third party niya or yung ex niya kasi namimiss ka, single siya ngayon at nagsisisi siya ngayon kasi nga nagkamali siya, natatauhan siya. Gusto niyang humingi ng sorry. Oh my gosh. Ayan o, nagsisisi, nagkamali. Okay. Kuha pa tayo. Ano pang mensahe galing dito sa person? We are healing and learning with all of this. Ano pa? Oh my gosh. Give me another chance. Oh my gosh. Think positive. Okay. So, nasa healing process itong person na to, pero gusto niya mahingi ng second chance. At umaasa siya na mangyayari yung second chance na yan. I will do everything I can. I pray about you. Okay. Mukhang ang meron namang pagsisisi yung person. I miss you. Childhood trauma. You're all I need. Love me. Oh my gosh. So, nagkaroon siya ng trauma eh. Pwede sa mother niya, yung childhood trauma. Kasi naghahanap siya ng someone na mag-aalaga, magmamahal sa kanya. Mother figure. I need you to be away from me. I want to be with you. Okay. Ito pa. I have so much things running in my head. I regret what I did. Gusto kong tingnan yung intentions niya sa'yo. Okay? Alisin ko muna to, guys. Special thank you sa nagagalo sa atin ng tarot deck na gagamitin today sa tarot reading. Thank you, Catherine. Thank you so much for the gift all the way from Japan. So, ito po yun, oh. Ayan, napakaganda nitong tarot deck na to. Sobra kong na-appreciate yung effort ng pagsisend sa akin ng gift mong tarot deck. Thank you so much. Thank you and God bless. Okay. So, tingnan na natin kung ano lang yung mapipick up natin. Okay. Intentions niya sa'yo. Strength. Okay. Parang energy ng feminine. 7 of Pentacles. So, nakikita ko sa'yo. Strong ka, oo. Tinitingnan mo yung mga investment mo. Ace of Wands. Page of Swords. So, gusto mong ayusin yung buhay mo. 2 of Wands. Waiting. Ay, eto, may naiwan. So, this is the Hermit. Ay, dami ah. Ito pa. King of Swords. Okay. So, sa totoo lang nakita ko dito, nahihirapan itong person na to. Hindi siya makapag-desisyon or pwede siyang pabago-bago ng isip kasi marami siyang kinoconsider ng mga bagay-bagay. Kaya, sa totoo lang, hindi ka maalis sa isip niya. Pilit niyang inuunawa yung sitwasyon ninyo at kinakalma na lang niya yung sarili niya. Okay. Baka ito ay air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Merong Leo energy. Actually, andito naman lahat. Hindi lahat pala. Merong
Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Okay? Pero kahit anong sign naman to, binanggit ko lang yung pinaka-strong na mga nasagap natin. Nag-aabang siya eh. Still may attraction and gusto niyang ayusin yung buhay niya. Okay. Sa past, ano nangyari? The Chariot. Eight of Swords. So, sa past, pinaglaban niya to with the Chariot card. Nakikita ko talagang may calling siya na ipaglalaban niya yung relationship ninyo. At sa current naman, gusto niya magsimula kayo ulit. Naghihintay siya kung anong susunod, anong gagawin niya, or anong balita. And sa near future, sabi dito nakatrap kasi siya. So, hindi pa siya makalis agad sa sitwasyon niya. Pwedeng 8 years pa, 8 months. Okay, something about number 8. Hindi pa siya, sa ngayon, hindi pa niya maiwanan yung sitwasyon niya. Okay, ayan o, tingnan mo, nakatali o. Naka-blindfold din. Fear din kasi to eh. Feeling niya na may kailangan muna siyang gawin bago niya i-pursue yung love life niya. So, ibig sabihin, sinasayang niya. Sinasayang ka niya, tinake for granted ka niya, sinayang niya yung connection ninyo. The Magician. Oh. 6 of Wands, the World, and 9 of Swords. Ready? Ready na siya? Okay. May nakita kong magta-travel. And sa pag-travel, meron lang gumugulo sa isip niya. Hindi niya maalis sa isip niya. Meron dito, handa na ipaglaban yung connection ninyo. With the Magician, ready na siya eh. May mga tools na siya. So, iniisip na lang niya kung ano bang kailangan kong gawin. And then dito si 6 of Wands, which symbolizes success, forward movement. Okay, and this is a very passionate na energy. So, gagawa siya ng paraan. Yan ang sabi dito. The World. Okay, pwedeng magta-travel siya para sa'yo. And, magkakaroon ng ending eh. So, pwedeng magsiseparate kayo for a while. At yan din yung reason kung bakit hindi kanya maalis sa isip niya. Nag-aalala kasi separate kayo. Pwedeng magsiseparate kayo kasi kailangan magtrabaho yung isa, or magkalayo kayo ng lugar, magkaiba yung lugar ninyo. So, sa separation na yan, parang hindi siya mapakali. Okay. Anong final outcome? Sa totoo lang, hanging talaga tong person na to. Parang waiting lang siya, hoping na sana mag-workout to. Ano kayang mangyayari? May nakikita ko ditong nasa-stress ka, pero pinipili mong manahimik at mag-focus na lang sa trabaho mo. Kailangan mo din ng prayers. Kasi itong card na to, ito yung mga gumugulo sa isip mo na kailangan mong isurrender yan kay God through your prayers and meditation. Kasi feminine kasi yung nakikita ko dito. Okay ka naman eh. Kailangan mo lang ikalma yung sarili mo, at iyan na nga din yung ginagawa mo dito. Pinipili mo na mag-focus na lang ako dito sa ginagawa ko, sa trabaho ko. Meron siyang tinatahi. Okay, damit niya. So, inaayos mo yung sarili mo. May pagbabago din nakikita ko na yung pagbabago hindi mo sasabihin sa ibang tao pero nakafocus ka. Okay. One more card. 5 of Cups, the Sun. So, okay, may pagbabago dito. And sa pagbabago, magkakaroon ng pag-asa. 111, angel numbers on the screen. Kasi very emotional yung pagbabago eh. So, kailangan mo lang mag-adjust. Page of Pentacles sa bottom of the deck. Okay.
Okay. And the wheel. Ayan, again, this is all about change. Andito ulit si King at si Queen of Pentacles. Magiging sobrang serious ka sa trabaho mo at okay naman. Okay naman. Nakikita ko kasi dito na hindi kayo mag-uusap kasi magfo-focus muna sa kanya-kanyang trabaho. So, una sa lahat, desisyon nyo to guys kung magbabago ba tong taong to kasi gusto niya talaga magmakaawa at gusto din niyang i-heal yung situation ninyo. Tingnan natin. Oh, sabi ko na the Lovers. So, depende sa magiging pag-uusap ninyong dalawa. 7 of Wands. Alam mo, meron talaga dito na gustong ipaglaban to at kung sasang-ayon ka, ito, sa ngayon ha, sinasabi dito, mag-workout pa rin to. Ito yung soulmate connection na nagkakaroon din ng healing. So, kung naging rude siya sa'yo, naging manloloko siya sa'yo, nakikita ko dito nagkakaroon siya ng healing. Kasi nga, parang binigyan niya ng halaga yung mga sacrifices ninyong dalawa para sa relationship ninyo. At tinatry niya yung best niya with this 7 of Wands na card. Yung nga lang, kung magkakabalikan man kayo, defensive siya dito. So, kailangan mo pa rin mag-ingat kasi may mga bagay na tinatago niya or hindi niya kayang sabihin. Ayan, 7 of Cups. Sa totoo lang guys, pinapakita kasi sa akin dito na meron dito nagsastruggle talaga sa desisyon na gagawin. Okay? And kahit ako mismo, nakikita ko kasi dito na yun na nga, ang hirap magdesisyon. Okay? At the same time, may magandang balita din kasi dito na meron din sa inyo guys na bagong person na yung ka-deal ninyo at sa bagong person na to, may mga doubt ka pero at the same time, masaya ka. So, nagkakasundo din kayo ng bagong person. Okay? Kasi, mas mahalaga kasi sa inyo na, kumbaga, hindi mamadaliin yung relationship. Go with the flow lang. Kung mag-work out, then mabuti. At, yun yung gusto nyo mangyari na mag-workout nga to. Kasi nakikita ko, komportable at masaya kayo sa isa't isa. Baka ito ay Gemini. Okay. Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Marami ding earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Actually, nasa Leo season pa rin tayo as of the recording of this video. Ayan. At malapit na din mag-Virgo season. So, ayan, kung sino po yung mga Leo, okay, shout out sa inyo. Kasi, this is your season right now. Ayan, happy birthday na din po. What's coming towards you? Tingnan natin. What's coming towards you? Gamitin natin itong Cosmic Insights. Oh my gosh! Bagong person! Ayan. Yes, masaya ka dito. Yes, kinikilig ka dito. So, sexual chemistry reminiscing. Bagay kayo May chemistry. Ito na nga siya The Lovers. Honeymoon phase, attending someone's wedding. Alam mo, magkikita kayo, merong lilipad, okay? Magta-travel. Kung ikaw yung magta-travel or siya or pareho kayo para magkita kayo. Okay, pero bago yung pagkikita, magse-separate muna. Okay? Divorce, experiencing a breakup. Temporary separation, and then eventually magkikita ulit. Meron dito, lumabas din dito ulit na may nangyari sa inyo, pero naghiwalay din kayo. So, ito yung nangyari sa past, yung unang person. Okay? Kasi may pangalawang person na lumabas dito At itong pangalawang person na to, mas mahaba patience niya. Siguro nga walang patience yung unang person, Pero, itong pangalawang person, talagang kinoconsider niya yung nararamdaman mo, kung anong gusto mo, anong magpapasaya sa'yo. Caution, find out more information, don't overwork yourself.
Okay. Meron dito workaholic, ano? At sinasabi kailangan mo ding magpahinga. So, let me know kung gusto nyo ng one-on-one session, pwede nyo ipa-private reading to, guys, kung nag-resonate to. Meron din naman na hindi nag-resonate. Maganda din na magpa-private reading para sure ka na ikaw talaga, or ikaw lang yung i-reading. Patience, just a few more months, good things come to those who wait. Okay, merong naghihintay kasi magkikita kayo ulit. So, anong mensahe ng mga angels mo? Okay, alisin ko muna to, guys. Okay, so, mensahe from your angels. Yan natin. Mga magagandang balita. From your angels. Good vibes! O, diba? Unang card pa lang ay talagang magandang energy. Blood of Jesus protects you. So, i-claim nyo to. Comment, the blood of Jesus protects me. I-claim nyo to, guys. Life purpose plus life. Okay, may purpose ka. Throat chakra. Okay, wait lang kasi andito yung pusa ko. So, nagbubukas ang iyong throat chakra. Meron dito masayahin. Sobrang saya. 1, 2, 3, manifestor! Ayan. So, sabi dito, ready ka na, nasa next level ka na, makukuha mo kung anong minamanifest mo. You are a manifestor. It's like a reminder para sa'yo na kaya mo yan. Kasi manifestor ka. Empowerment. Ayan. Claim empowerment. I-comment nyo. So, dito ang aking alagang pusa. Yan po yung narinig nyo. Prayer life. Okay. So, yeah, tawagin mo si Jesus Christ of Nazareth. Ayan. At mag-pray ka. Okay. Ang cute lang kasi ng aking alaga. Hindi lang siya cute. Okay. So, we have success, creativity, ang dami soulmate, and infinity symbol. Okay. So, meron kang tumutulong sa'yo. This could be your ancestor, yung sinasabing soulmate. Tumutulong sa manifestation mo. Itong infinity symbol, it symbolizes na strong ka at nakukuha mo yung manifestation mo. What you put out in the world, into the world, bumabalik bilang blessing. Okay. Meant to be. Wow naman. Comment, claim, success. 000. Ito naman ay bagong simula. Powerful transformation. So, hindi lang to basta-basta pagbabago, but malaking pagbabago to, guys. Okay. Salve Regina. Ancestors, crystals. Okay, this is Mama Mary, or the energy of compassion. Ayan, sabi ko na may ancestors ka na tumutulong sa'yo, at yung crystals, gaya po ng nakikita nyo dito at yung suot ko din, tumutulong sa'yo para gumanda yung energy mo, cleansing ng aura mo, at para lumakas ka. Okay. John 6:53, Jesus said, "Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you." Okay. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Amen. Okay. So, connected yan sa transformation na nangyayari. Kailangan may surrender to kay Jesus, itong powerful transformation. Ito, kakasabi ko lang, Psalm 55:22, "Cast your burden upon the Lord and He will sustain you." Aalagaan ka niya. He will never allow the righteous to be shaken. Siyempre, kailangan maging mabuting tao ka din. Yan yung sekreto, guys, para gusto mo tulungan ka ni God. Gawin mo din kung anong gusto niyang gawin mo. Tumulong ka sa kapwa mo, maging mabuti kang person. Powerful. Oh my gosh. Ano pa? Meron pa ba? John 6:35. Jesus declared,
I am the bread of life. Iba pa yung kanina. I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never go thirsty. So, i-claim nyo to. Comment, I believe in God. I believe in Jesus Christ of Nazareth. I believe in the Holy Spirit. Oh, speaking, the Holy Spirit is with you. Comment, I believe in the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for being with me. Okay. So, mag-wish kayo, guys. Tingnan natin, ano bang kasagutan sa wini-wish nyo. So, tingnan na lang natin. Okay, ready na ba kayo? Nabuksan natin ang sagot sa wish nyo. Comment, ready now. Comment kayo dyan. Habang tayo ay pipili ng advice. Okay, anong advice? Para sa ating mga earth angels and divine beauties. Mga dalawang advice. Okay, so ready na ba? Ang sagot sa wish mo ay... Yes! It's a yes! At kung kailan mangyayari ang wish mo, within the next few weeks. Hallelujah! At ang advice sa'yo, the situation will improve. Wow! So, mag-pray kayo guys kung ano man to. Asahan mo to within the next few weeks. Napakaganda ng nakikita ko. The situation will improve. Okay. Relationship. Grabe. Sa lahat naman ng message. Ito talaga. I call in the infinite power of love to take over this union in every way. May it now fully belong to the divine. Let it unfold in a perfect way for each of us. I needn't fear letting go of control. My needs are always abundantly met. So yung sa relationship mo, hindi mo kailangan mag-alala. Ibigay mo yan kay God. Huwag mong isipin yan. Si God ang bahala. Enjoy mo yung life mo. Okay? The last one is mistakes. Ang ganda ng color, pink and purple. Ito pink din, oh. Ayan, ang ganda. Synchronize yung dalawang card. So, I feel like nagkaroon ka ng mistakes sa relationship mo. Pero sinasabi naman kasi dito na surrender mo na to kay God. So, allow me to know it's okay to make mistakes. Let me always take care of the inner child so he or she feels loved no matter what. Okay lang na nagkamali ka in the past. At maging masaya ka. Take care of the inner child. Ikaw yun. So, mahalin mo sarili mo. Prioritize mo ang sarili mo. At isurrender mo to kay God. Ipag-pray mo to. At be optimistic na magiging masaya ka na sa relationship mo. From now on until forever. Ayan guys. So, that's all for our love message for today. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Kung kailangan nyo ng one-on-one session, pwede kayong magpa-private reading. Message nyo ako through Viber or WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. May bayad po yon kasi nga ikaw mismo yung i-reading. Also, check out my Instagram if you want to start your crystals journey. May mga iba-ibang crystals, may mga rituals, prayers, and mantras po na pinaghihirapan nating ilagay sa mga crystals. Kaya pag suot mo to, ramdam mo talaga na merong healing na ginagawa sa iyo yung crystals at may mga prayers na nagpapagaan ng pakiramdam mo at tumutulong din sa mga manifestation mo. Hahawakan mo yung crystal at mag-wish ka with all sincerity kung ano yung manifestation mo, kung ano yung gusto mong mangyari na specific. Thank you, Earth Angels! I love you guys! Have a good day or night kung kailan yung mga mapanood to. God bless you all. Stay safe and see you again soon. Love you guys! Bye!